Napag-usapan natin last week, dalawang uri ng katangian ng Diyos. Yung isang katangiang meron din tayo. Meron din isang katangiang kahit na sinong nilalang, maging ang kapangyarihan sa kadiliman, hindi sila magkakaroon ng ganoon. So last week we talk about the self-existence of God. Hindi ang Diyos ang panimula. Ibig sabihin, bago pa may panimula, nandun na ang Diyos. Alright? So that is called in theology the aseti. Ano ibig sabihin? Yung bago pa magkaroon ng buong sansinukob, kasama mo ng kalawakan. Kasi ang Diyos natin, hindi lang Diyos ng lupa. Diyos din siya ng kalangitan at lahat ng mga nilalang. So bago pa nagkaroon ng lahat ng mga buhay, bagay, living things at non-living things, si God naroon na. Yung sinasabi sa John 1:1 na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sinasabi ron, yung from Genesis 1, na let there be light. And that beginning talks about the human race. But needless to say, bago pa magkaroon ng mga tao, ang Diyos ay Diyos na. And that's why He is called the self-existent God. Hindi siya umaasa kahit kanino, wala siyang pwedeng asahan, hindi niya kailangan ng kahit na sino, hindi niya kailangan ng kahit anong bagay, mag-exist siya kahit wala po tayo. At sa atin, in comparison, hindi tayo ganoon. Tayo meron tayong inaasahan. Amen? So tingnan mo katabi mo, di ba? Yung katabi mo, inaasahan mo. In one time or another, one way or another, in some ways, in other ways, we all need one another. But God doesn't need anyone. God, pasensya na sa ating pride, but God doesn't need us. Alright? So, now, second part is, we're going to talk about the immutability. Talking about the immutable God. Pag sinabing immutable, yan po yung katangiang kahit na anong mangyari, hindi siya nagbabago. Alright, tingnan mo katabi mo, nagbago ba? Nagbago na ba siya? Kapag sinabi natin sa ating kapwa na wala kang pagbabago. So this is self-explanatory. Maaaring maganda, maaaring pangit. Alright? So depende yan kung paano ang pagkakilala sa'yo. Kung ang reputasyon ng kausap mo, katabi mo ay pangit at sinabi mo wala kang pagbabago, definitely negative yun. Diba? At may inis po tayo. Pero kapag yung ating katabi o ating kakilala, ni-refer natin and personally knowing him, knowing her, mabuti siya, tapos sinabi mo wala kang pagbabago, mabuti yung resulta nun. But talking about God, pag sinabing ang Diyos ay hindi nagbabago, this is some kind of theological idea na dapat nating pag-aralan. Kasi pag naintindihan natin itong maigi, magiging stable tayo sa ating pananampalataya. Kahit magkasala pa tayo, if we know our doctrine, if we know our faith, then we will see how God regards us as His children. So kaya, binabalaan ko kayo, kung ayaw niyong mag-backslide sa buhay, understand that God is unchanging God. At pag naunawaan mo na siya ay unchanging, ano pa mang problema dumating sa buhay mo pag-asenso, hindi ka magbabackslide because it will change the way you think of your God who is unchanging, unlike our loved ones. Many times they change. Taas sa kamay, pag sinabing wala kang pagbabago, taas sa kamay, matutuwa ka sa nagsabi sa iyo na. Taas sa kamay, matutuwa ka pag sinabing wala kang pagbabago. Taas sa kamay, mainis ka. Really depends, di ba? It really depends on how we perform before the words are spoken. In the book of Malachi, chapter 3, verse 6, if you have your Bible with you, meron ako ritong English at Tagalog version na King James Version, so that we can see how the Old Testament and the New Testament clearly explain kung bakit si God na ating pinaglalingkuran ay hindi nagbabago. Tandaan po natin, kapag ang theology ay ating inaaral, hindi po tayo pwedeng kumuha lamang ng isang verse sa Bible, tapos theology na natin. And which is why we have the comparison and combination of Old Testament and the New Testament. And in the book of Malachi, chapter 3, verse 6, it says, basahin po natin everybody, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. At tingnan po natin yung Hebrews chapter
13, verse 8, everybody. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Balikan natin yung Malakay 3:6. So may kita po natin dito, when you talk about theology, kapag gagawin mong turo sa buhay mo yan, dapat ang pagkukuha naman ng scripture, hindi mo lang kinuha ng isang beses, tapos naging buhay mo na. For example, nabasa mo sa Bible na bawal kumain ng mga hayop na ang paa ay hindi hiwa-hiwalay. Alright? O bawal kumain ng isda na walang kaliskis. Where in the Bible you can find that? In the book of Leviticus, you will see that. Di ba? At may kita ninyo, may mga taong hindi nga kumakain ng ganong isda na walang kaliskis, hindi pwede. Yung itik, hindi hiwa-hiwalay, pagkat may pagkakadikit, hindi rin pwede. Pero kung gagawin ng theology ito, dapat ibase mo sa New Testament. And the last time I checked, ang sabi ni Jesus sa aklat ng Gawa, talking to Peter at Cornelius' house, wala na namang pagkain ang magiging sahi para tayo magkasala. Hindi ang pumapasok sa ating labi ang magbibigay sa atin ng kasalanan, kundi kung anong lumalabas sa ating labi. And needless to say, that theology is only applied in the olden time. As far as Israelite is concerned, as far as ethnicity is concerned. So meaning, that's not a theology that we need to follow. Bawal kumain ng dinuguan, so it's not even solid. Diba? And so on and so forth. But talking about God who is unchanging, from the OT all the way to NT, you will realize consistent, our God is unchanging. Amen? And which is why, sinadya po natin that we can verify our topic for today, scripture from the Malakay 3:6, the 66th book in the Old Testament. And also in the book of Hebrews, which is somehow a miniature of the Bible of the NT, talking about Jesus specifically, never changing. Yesterday, ano pa? Today, and forever. Now, going back to Malachi 6, sabi ka na, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. So, if you remember, yung Jacob dito ay ikatlo sa patriarka. Ang unang-unang patriarka, para magkaintindihan po tayo maigi, no? So we can see how we can apply it in our lives. Ang unang patriarka ay si Abraham. Tapos, si Isaac. Tapos, si Jacob. So, in the Old Testament, yung mga Hudyo, pag nagdarasal, ito ang aming dasal sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Pero si Old Testament, after Jesus ascended to heaven, ang ating dasal na ay, in the name of Jesus, Amen. You see that? So, this is where we can see yung Jacob has much to do with our faith today. So, inyong maalala, sa pagkatao ni Jacob, siya po ay ano? Kilala niyo si Jacob? Siya ay mandaraya. Biyo sa katabi, mandaraya. Biyo sa katabi, si Jacob ay hindi parehas. Dinaya ni Jacob ang kanyang tatay at ang kasabwat ay ang nanay. Nalala niyo yun? And then, dinaya niya particularly yung kanyang kapatid na si Esau. At sa kanyang pagiging likas na mandaraya o mapanlamang bilang tao, sa sinapupunan pa lamang, hinihila niya na ang kanyang kuya na huwag lumabas. Kita niyo, sa sinapupunan pa lang, nandaraya na. So, ganun sa kagulang. Di ba? Naalala niyo yun? At kasabwat niya ang kanyang ina. Later on, kalaunan, nakita po natin, ganun naging kamiserable ang buhay ni Jacob sapagkat nagtatago siya dahil sa kasalanan ginawa niya sa kanyang kapatid, sa kanyang tatay. Kaya kalaunan, gayon pa man, kahit siya ay makasalanan, siya ay from the Hebrew tribe. Sila ay mga original na galing sa land ng Hebrew, o sa ngayon, ang tawag natin dyan ay mga Hudyo, the ancient Jews. At may kita po natin dito, kahit anong sama niya, meron pa rin siyang pagtingin sa Diyos, nakilala niya kasi ang Diyos. At dahil dyan, minabuti niyang makatagpo ang Diyos, if you remember, Jacob's well, at maalala po ninyo, nakipagbuno siya sa anghel, at hindi niya nilubayan ang presensya ng Diyos, sa presensya ng katauhan ng anghel, at sinabi niya, hanggang di mo ako sinasagot, hindi kita tatantanan. Parang si newscaster yata nagsabi, hindi kita pakakaulan, kumbaga. At dahil sa inis, naalala niyo, sinuntok ng anghel, yung pigi,
At historically and culturally, ang mga Hudyo hanggang ngayon hindi kumakain ng pigi ng baboy. Hindi kumakain ng summer dito part, hindi kumakain because of that ancient tradition and belief. Pero ang pinaka-remarkable din ang sinabi niya, dahil ikaw ay nakipagbuno sa Diyos, hindi na Jacob ang ipapangalan sa iyo. Ang ipapangalan sa iyo ay Israel. At yung Israel ay galing sa Hebrews. At ang Israel, ang ancient religion ng Israel at ngayon religion din nila ay Judaism. Handa na ba kayo rito? At ang evangelical Christianity, tayo po yun, ay galing sa Judaism. Alright? Pero dalawang klase ang Judaism. Dahil ang Judaism ay nahati sa dalawa, dahil ang 12 anak ni Jacob ay nagre-represent ng bawat tribo, the northern Israel and the southern Israel, nahati yan sa dalawa, at yung 10 tribo ng Israel ay pinasok ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan din ng mga napangasawa nila. At yung dalawa na-preserve, that's why na-preserve nila ang kanilang pagiging Hudyo. At ito po yung tinatawag ngayon ng mga naniniwala sa transcendent God at nabubuhay bilang immanent God. Transcendent God, God the Father, immanent God, Jesus the Son. Pero yung 10 tribo na may pagkakilala pa rin sa Judaism, inihintay pa rin nila ang kamukha ni Moses na tutubos sa kanila. So hindi sila naniniwala na si Jesus ang immanent na God. So kaya hanggang ngayon, pagpunta kayo ng Israel, nasa wall pa rin sila, 3 times a day, nagdarasal sila. Dumating ka na, Diyos, nagdarasal sila yun. Hinihintay nila. Hindi nila alam, kakapikit nila kakadasal, dumating na si Jesus, nakaalis na nga eh. So, hanggang ngayon, yan po ang problema. And today, I need to tell you, mula nung panahong namayani ang mga unang imperyo, ang Egypt, ang Babylon, ang Assyria, ang Rome, at hanggang ngayon, anong bansa ang pilit binubura, at hanggang ngayon, pilit binubura, pero hindi nabubura. Tanin mo katabi mo, anong bansa? Alam niyo kung ano? Lagi nasa headline. Pilit binubura. Sa panahon ni Lenin, sa panahon ni Hitler, di ba? Milyong-milyong mga Hudyo ang pilit binura. Nabura ba? Di ba? At sa katotohanan ngayon, isa sa pinakamayayamang lahi ay mga Hudyo. Sikat na singer, kamukha ni Michael Bolton, isa ring Hudyo. Einstein, isa ring half Jew, half Western. Bakit hindi sila nabubura? Bakit laging merong pagkakataon sa mga Israelita? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos mo, hindi ako nagbabago. At dahil dyan, kayo na aking mga anak, descendants ni ako o Israel, ay hindi mapapahamak, hindi makokonsume. Ibig sabihin, hanggang dumating ang Panginoong Hesus, ang mga Hudyo ay may spare. Those who are believing in the Lord Jesus, they will be spared. Amen? Sa kaya, makikita po natin dito, kahit na anong mangyari, ang mga Hudyo ay meron po tayong dapat pagtingin po sa kanila at babantayan din po natin sapagkat sabi rin ng Biblia, medyo binasa kanina ng presider, kanina yan, related to that verse, someday the Lord will create a new Jerusalem. And this new Jerusalem ay yung mga unang-unang mga pinili ng Diyos together with all the Christians around the world, and they will experience the new Jerusalem. But this time, it will be a pure Jerusalem. I don't know if it is in heaven or under the earth, I don't know, but that will be a new Jerusalem. Talking about immutability, tingnan po natin yung note ng isang theologian. God is immutable. Sabi ka na, all that God is, ang sabi, He has always been. Lahat ng tungkol sa Diyos ay mananatili siyang ganon. Nananatili siyang ganon mula sa nakalipas, sa ngayon, at sa darating na panahon. Lahat ng tungkol sa Kanya, lahat ng ginawa niya, gagawin pa rin niya. Siya ay ganap at siya ay hindi magbabago. Ngayon, naniniwala ba kayo na kahit gaano kasama ang isang tao, pag pinili ng Diyos, ano man ang mangyari, siya pa rin ay kabilang sa Diyos? Naniniwala ba kayo ron?
Papaliwanag ko sa term na ating maintindihan maigi. Sino sa inyo minsan ang meron kayong anak na sakit ng ulo nyo? Kahit minsan lang. Yung mga madalas, mamaya na kayo magtaas ng kamay. Okay, taas ako minsan, ang inyong anak disappointment sa inyo. Sa ito lang. Di ba? Okay, tanong. Nagbago ba ang pagmamahal nyo bilang mga magulang sa inyong anak sa kabila ng pag-disappoint nila sa inyo? Nagbago ba? Hindi. Bakit hindi nagbago? Sapagkat mahal nyo sila, anumang mangyari, ano man ang kanilang ginagawa, hindi magiging basihan para magbago ang inyong pagmamahal sa inyong anak. Hindi nakabatay ang pagmamahal ng magulang sa ugali ng anak, nakabatay sa kalikasan ng magulang na magmahal. Amen? And similarly, ang Hudyo, ang mga descendants ni Jacob, ang mga lipi ng Israel, marami sa kanila ang sumablay sa pagkilala sa Diyos nung sila'y yumaman. Nung sila'y nagkaroon ng iba't ibang asawa na kung saan galing sa iba't ibang lugar. Pero ang sabi ng Biblia, ako na Diyos mo ay hindi nagbabago. Minahal kita noon, patuloy kitang mamahalin ngayon. Nagkasala ka sa akin maraming beses, pero mahal pa rin kita. Hindi nagbabago ang Diyos. Now, knowing that your God is unchanging, it brings you a lot of security na ano man ang gawin mo sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi magbabago. Amen. Aren't you glad your God is like that? Hindi nakabase sa ginagawa mo. Diba? Minsan tayo may mga magulang na, galing-galing naman ang anak ko, kaya love na love ko yan eh. Maling statement eh. Paano kung hindi maganda ang ginagawa? Next week, meron tayong makita rito ang listahan ng mga estudyante na mga nagsipagtapos, umabante, umangat, at nagkaroon ng mga parangal with honors, with high honors, meron pa yatang with highest honor. Di ba? Tapos, very proud tayo sa kanila. Of course, very proud tayo. Sa New Hope nga, laging biruan doon eh. Kasi mga nasa tatay, yun lagi nila sinasabi. Alright? Pero, in reality, very proud tayo. Amen? Pero sa totoo, may honor o wala, it really doesn't matter. Ang ating pagmamahal sa ating anak ay hindi nakabase sa honor nila. Sapagkat ang pagiging anak nila mismo ay isa ng honor. Amen? And which is why, knowing that our God is unchanging, kahit minsan magkasala ka, magkamali ka, knowing that your God is unchanging, mahihiya ka talaga sa balat mo eh. Lord, ano ba ako para lalo mong mahalin? Wala na akong magawa kundi pag-igihan ko na lang ang buhay ko. Di ba? Kasi ang iyong basihan ay hindi nakapaligid sa iyo ng paglilingkod. Ang basihan ay ang Diyos mo na hindi nagbabago ng pagtingin sa iyo. Amen? May nakausap akong Koreano. Sabi ko, what is something that you like and you admired most about your wife? Sabi niya, long time ago, my wife used to wear tight jeans, yung masikip na maong. Sabi niya gano'n, sabi niya, she was looking really great in jeans. Talagang hapit na hapit daw yung. Ngayon, medyo hindi na gano'n yung katawan. Hapit na hapit, pero yung hapit na parang sasabog na yung mga botones, magkaiba na yon. So, medyo meron na siyang expression na parang nanginayang na siya. Well, siguro maaaring nagkaroon ng pagbabago ang katawan ng kanyang asawa, pero dapat nating tatandaan, yung pagmamahal natin dapat sa ating asawa, anumang pounds ago, anumang pounds mangyari, dapat hindi pa rin magbabago. And it's hard to do that if you don't know that your God is like that. Amen? Sabi nga ng isang kapatid kanina, sa New Hope, papasalamat po kami sapagkat ganun pa rin ang pagtingin nyo kay ganito, kaya sabihin yung pangalan. Kahit napakarami niyang ginawang kalokohan, laging pasaway ng simbahan, pasaway ng pamilya namin, ganito na nga lang kami, pasaway pa siya, ganito. Pero lagi niyo pa rin siyang kinakamusta. So sabi yung ganun. Kaya makikita mo, kilala niya kasi yung God niya, unchanging. Kaya yung pagtingin niya sa yung asawa ay unchanging. It really connects to how we live. If you know that your God is unchanging, ang pagmamahal mo rin sa kapwa mo, unti-unti, magiging unchanging. Amen? Yun ang makatabi mo. Sabi sa kanya, kaya nga hindi ako nagbabago ng pagtingin sa iyo. Minsan naiinis ako sa iyo, pero hindi nagbabago ang pagtingin ko sa iyo. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Okay.
Or meron akong papakita sa inyo rito. Kasi pakita natin, Crisel. Noong 1582, ito ang lumabas na kalendaryo. Dinouble check ko ito sa history at sa Roman history. Nagulat ako sa pagkatotoo nga. Kasi hindi naman lahat na may kita nyo sa Facebook ay totoo. So you really have to double check. Diba? Ang kalendaryong ito ay kalendaryong galing sa Portugal. Mga Portuguese. Mga Portuguese ang gumawa nito. At nung panahon ng 1582, inilabas ang kalendaryong nilabas ng Portuguese. At napansin nila, kulang ng 10 araw. Napansin niyo? Ang iksi. Diba? Sino bang may birthday na October dyan? October 10, wala akong birthday. Well, anyway. Nagulat sila, bakit nawawala yung 10 araw? And they realized na yung nangunang kalendaryo na inisyo sa buong mundo during the time of Julian, Pope Julian, isang Portuguese din, ay sumobra ng calculation. Sumobra ng 10 araw, yung sa pag-ikot ng sun, sumobra sila ng calculation. At di ba merong leap year? Di ba merong leap year? Every 4 years, di ba? Sino pinanganak dito ng leap year? Leap year. So ibig sabihin kung ikaw ay 20 years old, siguro parang 5 years old ka pa lang, parang gano'n. Di ba? Missionary, mas bata sa akin yan. Kasi leap year yun pinanganak. Well, anyway, chinek na mga supporters ng papacy. And during that time, the papacy was headed by Julian. At nung pinalitan si Pope Julian ng Roman papacy. Okay na nga, papacy. Alright? Ang pumalit ay si Gregorian. At yung mga supporters ni Gregorian, Pope Gregory, napansin nila sobra. So kaya, nung umapo si Pope Gregory, ay naglabas sila ng bago at ibang kalendaryo. Para mabawi yung sobrang bilang na 10 miscalculation, binawi nila. So yung nilabas noong Oktubre ng 1582, inalis nila yung 10 araw. At dahil dyan, hanggang ngayon, yan ang ating kalendaryo. By the way, during the time of Pope Julian, ito po ay suportado ng mga Catholics at ng ilang mga Orthodox. Pero nung naging Pope si Gregory, ito ay naging suportado ng most of the Catholics at most of the Protestants and most of the Orthodox. And needless to say, dineclare nila na ito na ang ating kalendaryo. Sapagkat mali ang gawa ng Portuguese. Kaya ang sabi ng grupo ni Gregorian, mga Portuguese kayo ba? So, hindi nyo kinuwentang maigi. Na sobra tuloy tayo ng 10 araw, mga Portuguese kayo. So, Portuguese naman talaga sila. So, Portugal so Portuguese sila. Yan yung lahi ni Magellan. Hindi sa Kastila, Portuguese po yan. So, kaya ito si Magellan, Portuguese din ito. Well, anyway, so, nakikita po natin, ang panahon nagbabago, ang kalendaryo nagbabago, at maniwala kayo hindi, ang pinag-uusapan pa lamang natin solar calendar. Pag pinag-usapan natin yung idol nyong BTS, ang birthday nila, hindi base sa solar, base sa lunar. Alright? Kaya ang birthday, sino bang bida sa BTS? Sino bang mga tao ron? King kung ano ba? Hindi ko kilala BTS eh. Sino ba? Daming Su. Hindi, sino? Hindi ko alam Ano pangalan? B. Hindi, ano pangalan ng isa sa BTS? B? Pangalan niya B. Okay, so ang pangalan niya B kung ang birthday niya this year ay Lunes, next year ang birthday niya malamang Miyerkules o Huwebes. Nag-iiba. So, kalendaryo nag-iiba, panahon nag-iiba. Alright? Depende sa ikot ng buwan, depende sa pwesto ng araw. So, meaning, everything is subject to change. Alright? Ano pa mga nagbabago? Nagbabago rin ang ating personality. Next slide, please. Nagbabago rin ang ating personality. Nagbabago ang ating isipan. Amen?
Nagbabago ang ating mga nararamdaman. Di ba, yung mahal mo ngayon, pag mababaw ang pag-intindi mo sa pagmamahal, after 6 months, iba na mahal mo. Di ba? Yung mga katabi mo. Ang dali magmahal, ang dali rin makalimot. Di ba? Di ba? Kaya nga, easy to get, easy to forget. Out of sight, out of mind. Di ba? So, yung behavior, nag-iiba. May kausap akong teacher ng university. Sabi niya ganun, Pastor, sa totoo lang, lagi nating sinasabi as parents na tayo, mga magulang, ang reklamo natin yung ating mga anak. Kasi yung ating mga anak, nagbago sila. Parang hindi mo na masyadong mautusan ng natatakot ka. Parang iba na ang galawan nila. Pero sa totoo lang po, Pastor, kahit tayong mga magulang, nagbago rin tayo. And that's really true. Lahat nagbago. Tao, damdamin, isip, bagay. Damdamin natin sa tao, sa ating minamahal, nagbabago rin. Tingnan po natin ito. Kilala niyo ito? Sino nakakilala dyan? Lalaki. Sino yan? Tama, si Beatles yan. Hindi. Si John Lennon. Si John Lennon. Si John Lennon, ang kanyang mahal, pinakamamahal, nung hindi pa siya masyadong ganong kasikat. Ang kanyang pinakamamahal ay si Cynthia. Si Cynthia Yang yata, apelida ito. Yan yun, babae. Mahal na mahal niya. Di umano. Samantala, mahal na mahal niya. At ang kanilang pagmamahalan, nagbunga. At ang anak nila ay si Julian Lennon. Kung naalala niyo yung kantang Because I Love You, ang kumanta niya na ang anak ni John Lennon. It's wrong to say, I don't think of you. Naalala niyo yun? Because I love you. Naalala niyo yun? Kamukha ni John Lennon. And then, paglipas ng ilang panahon, habang sumisikat, yung mayaman, nakikilala, nagko-concert sa iba-ibang lugar. At nakita niya, next slide, si Yoko Ono. Isang Japanese. At bigla niyang binasura si Cynthia. In English, he dumped his wife. He dumped the mother of his son. Binasura niya si Cynthia at he fell in love head over heels. Grabe ha? Nag-uumapaw yung pagmamahal niya kay Yoko Ono. Kaya nag-uumapaw, nasait kay Cynthia. So, iniwan niya si Cynthia at iniwan niya si Julian. At napangasawa niya si Yoko. Kilala niya si Yoko Ono? Mahal na mahal niya. Yun ang term, mahal na mahal. Ngayon, may tanong ako bago natin pakita yung susunod na picture. Taas sa kamay, mga misis. Pag iniwan kayo ng mister nyo, gagawin nyo ang lahat para makalimutan nyo ang nang iwan sa inyo. Taas sa kamay. Ang misis ang kausap ko. Sama na natin yung mga babae na kabataan. Taas sa kamay, kahit mahal na mahal nyo sila, para makalimot kayo, para makamove on kayo, kakalimutan nyo na yung nang iwan sa inyo na minsan yung minahal. Taas sa kamay. Okay, so si Desi, iwan niya. Si Irene, talagang iwan na ito. Joke lang. Active participant lang.